May breaking news lang po kasi, merong mga reports na meron na daw pong arrest plan laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay doon sa kanyang kaso sa ICC. Pwede ho ba naming makuha ang pahayag ng palasyo ukol dun sa kanyang paglabas ng bansa dahil nasa Hong Kong na daw po ang dating Pangulo? Actually, kumakalat na nga yan at ito nga ay na ibahagi sa isang artikulo sa Rappler. Mga kabayan, kinumpirma ng palasyo na may arrest warrant na ang ICC para arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Claire Castro na may ilang pahayagan na ang naglabas ng kumpirmasyon kaugnay sa arrest warrant, partikular ang Rappler. Kung matatandaan, nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala ng jurisdiksyon ang ICC sa bansa dahil hindi na tayo miyembro nito. Pero kanina ay tila iba na ang tono ng palasyo. Ayon kay Castro, pwede naman daw makipag-coordinate at makipagtulungan ang Malacanang sa mga miyembro ng ICC kung sakaling hilingin ito ng Interpol. Pero sa ganito pong pagkakataon, Yusek, kung talaga nga pong meron ng isinerve ang ICC na warrant against former President Duterte, ibig sabihin po ba yan ay magbabago na rin po ang polisiya ng administrasyon towards the ICC dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC? Okay, ulitin po natin sabi nga po ng Pangulo, ang ICC ay wala pong jurisdiction sa ngayon. Kasi hindi na po tayo miyembro. Pero kapag ka po talaga ang Interpol, kung ang Interpol naman po ay hilingin din ang tulong ng ICC, sa Interpol po tayo makikipag-ugnayan at makikipagtulungan. Nilinaw din ni Castro na anytime ay pwedeng maglabas ng hold departure order ang palasyo laban dito kay dating Pangulong Duterte sa oras na makarating o matanggap na ng Malacanang ang arrest warrant mula sa ICC. Mayroon na-serve na nga ho ba una yung arrest warrant sa Davao City? Pangalawa ay kung mag-i-issue ho ba ang palasyo ng kahit anong klase ng hold departure orders or similar orders against key personalities dito sa ICC? Kapag nga naman may warrant of arrest at sinabi nga ng palasyo sa pamamagitan po ni ES Lucas Bersamin, kung makikipagtulungan po ang Interpol at nandyan nga ang warrant of arrest, tayo po ay tutulong. So, most probably, yan din po ang gagawin ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon. Kung nandiyan na pang warrant of arrest, ay talaga po susunod ang hold departure order. Bagamat nasa bansang Hong Kong si dating Pangulong Duterte, sinabi ni Jose Castro na pwedeng makipagtulungan ang iba't ibang bansa at Hong Kong para pauwiin pabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo. Yusek, sa legal aspect lang, no, nasa Hong Kong ngayon si dating Pangulong Duterte. It's a special administrative region ng China. Legally speaking, pwede po bang i-extradite o sa pilitang pauwiin si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Ang mga miyembro po ng ICC ay pwede po makipagtulungan. Kung nasa Hong Kong man po, nasa ibang bansa ang Pangulo, kung makikipagtulungan po yung bansa, kung saan naroroon ang yung tao na dapat hainan ng warrant of arrest, ay maaari po. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at DOJ Secretary Boy Rimulya na hindi sila makikipagtulungan sa ICC, naniniwala ka ba na tuluyan na ngang bumarigtad ang palasyo para ipaaresto ang dating Pangulong Duterte sa oras na matanggap na nila ang arrest warrant mula sa ICC? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Maaring politika ang dahilan sa hindi pag-akto kaagad ng mga senador sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni dating Commission on Elections o COMELEC Chairperson Christian Munsod. Anya, nais niyang malaman kung sino-sino ang mga ito para na rin sa kapakinabangan ng publiko. Please name them for the sake of the public information so that we will know what they feel. And I feel that they wanted to postpone the trial because they're afraid
that their true self would be revealed in the deliberations of this impeachment trial. Naniniwala si Munsod na isa rin sa mga framer o bumalangkas ng 1987 Constitution na posibleng natatakot ang mga senador na maapektuhan ang kanilang boto sa paparating na halalan kapag nalaman ang kanilang posisyon sa issue. They might say something there that will turn off voters. In fact, I'm surprised. I am told, and I have to verify this, that one of the senators said, "Why do we have to hold that? I'm going to vote against it anyway." That's a violation of the Constitution. Dagdag pa nito, dapat mag-convene kaagad ang Senado bilang impeachment court upang litisin ang impeachment case ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Munsod na ang ibig sabihin ng salitang forthwith na nasa Article 11 ng Saligang Batas ay kaagad sa intensyong proteksyonan ang taong bayan laban sa ahente o public servant na kanilang pinili na nagkaroon ng pag-abuso o paglabag. Ginit naman ng isang mababatas na hindi dapat diktahan ng mga kongresista ang mga senador para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag niya, may pakinabang kasi itong mga kongresista kaya pinipilit nilang umpisahan na ang paglilitis kay VP Sara. Ali nanindigan ang mga senador na hindi sila magpapadikta o magpapapressure sa sinumang grupo na nagsusulong para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. May pakinabang umano ang mga kongresista kaya pinipilit na iporsige at simulan ng Senado ang paglilitis sa impeachment. Yan ang sagot ni Senator Cynthia Villar sa mga kongresista na nagsusulong na umpisahan ang paglilitis kahit pa nakareses ang Kongreso. Ayon kay Villar, walang basihan para madaliin ang mga senador dahil mismong mga kongresista inupuan ng reklamo. Sang-ayon sa Saligang Batas. Kapag ka na-impeach, natanggal ang Vice Presidente, ang papalit, pipiliin ng Presidente mula sa Kongreso. In fact, sinabi ko na ilang araw na nakalilipas, hindi ako interesado maging Vice. Kami magdedesisyon, kaugnay niyan, tapos yung pala, interesado ko at gusto ko pala. So ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi ako interesado, tatanggihan ko yun kung inalok man sa akin yun. Sa parte ng Kamara, siguro dapat ganun din, di ba? Kasi pipili nga mula sa Kongreso eh. Hindi naman din siguro dapat konsiderahin yan. Nung mga pumirma at nung mga nagsusulong nito, dahil baka mamaya masabihan sila na ito lamang pala ang interes at gusto nila, kaya nila ginawa ito. Delikadesa is rarely seen in government, but I think we can always go back to it and rekindle and refresh it. May breaking news lang po kasi, merong mga reports na meron na daw pong arrest plan laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay doon sa kanyang kaso sa ICC. Pwede ho ba naming makuha ang pahayag ng palasyo ukol dun sa kanyang paglabas ng bansa dahil nasa Hong Kong na daw po ang dating Pangulo? Actually, kumakalat na nga yan at ito nga ay na ibahagi sa isang artikulo sa Rappler. As of the moment, hindi pa ako makakapagbigay ng opisyal na pahayag. At malamang bukas mabibigay natin kung ano man ang opisyal na pahayag ng palasyo rito. But Yusek, Pero go ahead. Now, Go ahead, Yusek. Sorry yes, for yes, cutting go you ahead. off. As of now, yun pa nga lang. Dahil na, hirap eh. Nabitin. Oo, Katrina, most probably, bukas, kung magkakaroon man ng pahayag, maibibigay natin to bukas. Ang official na pahayag ng palasyo. Yusek, I understand na as of the moment, things might still be confidential given na possible nga na isi-serve na sana yung arrest warrant. But can we at least confirm kung mayroon na-serve na nga ho ba una yung arrest warrant sa Davao City? Pangalawa ay kung mag-i-issue ho ba ang palasyo ng kahit anong klase ng whole departure orders or similar orders against key personalities dito sa ICC? Siguro naman ganito, Katrina, no? Sabi ko nga wala akong maibibigay na official na pahayag sa ngayon. Una kasi Sunday. Sunday. Pero kapag nabigyan na ako ng detalye kung mayroon man, Katrina, unang-una nating ipapayagan. If ever, ngayon man, kung mabibigyan ako ng anumang detalye, itong araw na ito ay ipapahayag natin.
At ano ulit yung huli mong katanungan? Kung yun nga po ma'am, kung una mako-confirm niyo ba na na-serve na yung warrant o isa-serve yung warrant, which you said hindi pa kayo nabibigyan ng detalye. Oo, wala. And pangalawa po, kung may mai-issue po bang hold departure order. Kapag nga naman may warrant of arrest at sinabi nga ng palasyo sa pamamagitan po ni ES Lucas Bersamin, kung makikipagtulungan po ang Interpol at nandyan nga ang warrant of arrest, tayo po ay tutulong. So, most probably, yan din po ang gagawin ng gobyerno, ng pamahalaan, ng administrasyon. Kung nandyan na po ang warrant of arrest, ay talaga po susunod ang hold departure order. Pero sa ganito pong pagkakataon, Yusek, kung talaga nga pong meron ng isinerve ang ICC na warrant against former President Duterte, ibig sabihin po ba yan ay magbabago na rin po ang polisiya ng administrasyon towards the ICC dahil nga po hindi na tayo miyembro ng ICC? Okay, ulitin po natin sabi nga po ng Pangulo, ang ICC ay wala pong jurisdiction sa ngayon. Kasi hindi na po tayo miyembro. Pero kapag ka po talaga ang Interpol, kung ang Interpol naman po ay hilingin din ang tulong ng ICC, sa Interpol po tayo makikipag-ugnayan at makikipagtulungan. At least yun po ang malinaw. Yusek, sa legal aspect lang, no, nasa Hong Kong ngayon si dating Pangulong Duterte. It's a special administrative region ng China. Legally speaking, pwede po bang i-extradite o sa pilitang pauwiin si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas? Or ang Interpol po ba, would you know if meron silang kasunduan din sa China and in effect sa Hong Kong to make an arrest there, if possible? Yun, ganito po. Ang mga miyembro po ng ICC ay pwede po makipagtulungan. Kung nasa Hong Kong man po, nasa ibang bansa, ang Pangulo, kung makikipagtulungan po yung bansa, kung saan naroroon ang yung tao na dapat hainan ng warrant of arrest ay maaari po. Pero ang Hong Kong po ngayon ay parte po ng China. So, Yun lang po. so discretion siya ng bawat bansa. Yes, opo. At lalo na kung China yan. Okay po. Doon muna tayo partner. Hanggang doon muna tayo para wait and see tayo kung ano yung magiging development dito. Okay, pag-usapan natin ngayon yung maugong na bali-balita na ang ICC naglabas na ng warrant of arrest laban kay PRRD. Tumakas daw ang ating dating Pangulo, nagpunta ng Hong Kong dahil natatakot. Ang dami ng pati si ex-senator Leila de Lima, nag-post na siya na tapang-tapang daw si PRRD. Noon, ngayon na lumabas na ang warrant of arrest, tumakas naman. Grabe, hindi naman nila binerify kung totoo yung Ang basihan lang nila, yung published article ng Rappler na according to their sources, kailang hindi naman nila na-verify kung totoo o hindi. So ito, mayroong balita ng abogado PH. Nilabas ng post ng abogado PH 57 minutes ago. No notice from ICC. Solgen Guevara response to Duterte's arrest warrant rumors. So ito na, mas kapanipaniwala ito kumpara doon sa Rappler. Ang ICC magko-communicate sa Philippine government kung totoo na mayroon ng warrant of arrest. At isa na ang Solgen ang unang makakaalam nito. DOJ Solgen siguro. So, kung ang Solgen mismo nagsasabi na walang confirmation, walang communication, walang notice na galing sa ICC tungkol sa warrant of arrest na inisyu nila laban kay PRRD. Para sa akin, ito na ang mas kapanipaniwala kumpara doon sa report ng Rappler
na alam naman natin ang Rappler anti-Duterte. Isa pa, nagsalita yung mga anti-Duterte group, yung Bayan Muna, nagsalita na si Attorney Nery Colmenares. Sinabi niya na wala silang natatanggap na konfirmasyon galing ICC kung totoo nga meron ng warrant of arrest. So, ito sana sina Attorney Colmenares, sila ang unang magiging masaya. Sila ang magpiesta, sila na ang una nang mag-announce kung totoo ito na meron ng warrant of arrest galing ICC para laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, to me, kung ako niyong tatanungin, these are all rumors. So, wag po kayong maniwala hanggat walang opisyal na pahayag ang... At ito pa, kung totoo ito, malaking balita worldwide. Pipick upin ito ng foreign media. Ibabalita na ng Reuters, ano pa yan, New York Post, maraming international news media ang interesado sa balitang ito. Sila ang unang pipick up, sila ang unang magbabalita. Okay? Plus, itong mga mainstream media sa Pilipinas, magkakandara pa yan. Mag-uunahan pagbalita ang ABS-CBN, ang GMA, ang News 5, Philippine Star, Inquirer. Mag-uunahan ng mga yan. Eh bakit hanggang ngayon wala man silang balita? Tanging Rappler lang ang basihan nitong rumors na ito. Kaya ulitin ko, these are all, I don't know kung matawag ba itong fake news. Kasi sinabi naman sa balita ng Rappler, yung article binasa ko lumabas na ang warrant of arrest galing sa ICC laban kay PRRD according to our reliable source. Ganun lang. But sabi niya, hindi pa na-verify kung totoo ito. At sinabi rin ng Rappler, walang official announcement galing sa ICC. And most likely, hindi sila mag-i-issue nito. Ganun. May pagkaano yung article nila may panlilito. Kasi sa title pa lang daan na ICC warrant versus Duterte is out. Ganon. So first paragraph nila, very sure. But yung mga succeeding lines nila, sinasabi na unverified yung report na kanilang natanggap at walang official announcement galing sa ICC, and most likely hindi mag-i-issue ang ICC nito. Ganon ang balita ng Rappler. So very clear na wala. Mahina yung basihan ng Rappler. Kato lang, sources daw nila reliable nga nag-inform sa kanila. Kailan ba ito? Last year pa ito, bali-balita. Sina ex-Senator Trillanes, sina Risa Ontiveros, sino pa? Justice Carpio, Leila de Lima. Bukang bibig na nila ito. Meron pa yung columnist sa Inquirer, Richard Hidarian. May post pa nga siya nga very sure siya na by September, last year to September, lalabas na ang warrant of arrest ni PRRD galing ICC. Ganon ang mga balita nila. Ngayon, na tiniming nila pumunta sa Hong Kong si PRRD, tiniming nila. Pinalabas nila na tumakas si PRRD. Natakot siya sa arrest warrant ng ICC, kaya pumunta ng Hong Kong. Na ang katotohanan, yung Hong Kong trip ni PRRD kasama si VP Sara,
ibit nila ang mga libo-libong OFW sa Hong Kong na sumusuporta sa PDP laban, sumusuporta sa mga Duterte. Okay, so, klaruhin natin. Solgen Gibara, walang confirmation. Nery Colmenares, bayan mo na, walang confirmation. Kaya huwag po tayong maniniwala.